Isang magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig ng Balitang Lumad. Nandito po tayo ngayon. Ito ay hatid sa inyo ng IPDev. Ang ating programa every Saturday 10 to 11 a.m. dito po sa Himpilang DXMY 729 sa inyong mga pihitan. Avin, ang inyong host for the day. Abangan din po natin kung sino yung magiging guest natin ngayong araw na ito, as walang iba kundi si Professor Lacson mismo. Tayo na magtatawag sa kanya via phone patch, at ang ating kasamahang si Sir Mario Katubay. Babalitaan po nila tayo kung ano yung mga pangyayari sa project area ng IPDev, no? Tayo po, ang IPDev po ay umiikot po sa 80 barangay dito sa Maguindanao at Lanao del Sur. 76 na barangay dito sa Maguindanao, at meron po tayong 4 na barangay diyan sa Lanao del Sur, particularly po sa lungsod ng Buao. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, kung baka meron kayong mga meron kayong mga cellphone, pwede po kayong mag-text ng inyong location. Siguro mas maganda, no, mapakinggan natin at malaman natin kung anong mga barangay kayo naroroon ngayon. Alam po natin na dahan-dahan pong dumarami ang ating mga listeners dito sa Balitang Lumad, kasi marami pong issue ang nakakaapekto po sa mga mamamayang katutubo dito sa Maguindanao, particularly po ang mga Teduray, ang Lambangian, Dulangan Manobo, at saka mga Higaunon. So yan pong mga issue na yan ay talaga po namang nakakaapekta sa kanilang pamumuhay, dahil ito ay yun na nga, sa tinagal-tagal ng panahon ay meron namang batas na siyang aasikaso sa mga indigenous people, so di kaya sa mga lumad. Kaya lang, hindi siya napapatupad dito sa ARMM. Pero wag po kayong mga alala, mga kaibigan. Siguro hindi naman po lingid sa kaalaman ng mga nakikinig ngayon na talaga naman po ay tayo po ay masaya at natutuwa, at hindi naman po tayo pinapabayaan ng ating gobernador ng ARMM, na walang iba kundi si Honorable Governor Mujib Hataman, na siya po mismo ang nagsasabi sa atin, ba't bang bagal-bagal ninyo, no? Kailangan na nating umpisa ng gawain dito sa tawag nito, dito sa trabaho ng mga IP sa Maguindanao. So hayaan nyo lang po yan at this stage. Doon sa mga nakikinig ngayon, ang IPDev lang naman po yung facilitator, no, na upang ang dalawang ahensya ng pamahalaan, ang ARMM at saka ang NCIP o ang National Commission for Indigenous Peoples sa national level, ay IPDev lang po yung facilitator. Kumbaga, kung anong pangangailangan upang sila ay makaupo at nang mapag-usapan ang mga working arrangement kung paano sila tatrabaho, yan po ang role natin dyan, na maihatid sa bawat ahensya ng ARM at saka NCIP yung mga dapat gawin. So at this stage, mga kaibigan, ay tapos na po yung draft ng kanilang Memorandum of Agreement. Yung Memorandum of Agreement ay pipirmahan na yan anytime. May inaayos lang po ng mga detalye na doon sa mga hindi nakakaintindi, at nang mapaintindi yun ay talagang aabangan na natin yung pirmahan ng dalawang ahensya, si Governor Hataman at saka si Commissioner Attorney Leonor Quintayo ng NCIP. At oo nga, kanina ay sabi ko sa inyo ay maaaring kausapin natin ang ating mga kasamahan, sila Sir Mario Katubay at saka si Professor Raydan Lacson. Si Sir Mario ay siya pong Community Development Specialist ng IPDev, at siya po ang specialist, kumbaga siya ang tumitingin at siya po yung gumagawa ng mga training, siya ang nagsusupervise ng napakaraming training na kinakandak natin sa mga barabarangay upang ang mga IP o ang mga lumad
ay magkaroon ng tamang kaalaman upang sila ay makakapatakbo ng kanilang mga pamayanan. Kung meron po kayong tanong o di kaya'y mas maganda, ipaalam nyo sa atin kung nasaan kayo ngayon, yung mga location nyo ngayon. Ang Balitang Lumad mga kaibigan ay mapapakinggan ninyo tuwing Sabado dito sa DXMY tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Doon po sa mga hindi nakakahabol ng programa natin, maaari nyo pong ma-access ang Balitang Lumad mula sa YouTube. Hanapin nyo lang ang YouTube. Search kayo ng YouTube kung may internet kayo. Doon po, pag i-search nyo yung Balitang Lumad, makikita nyo po yan sa YouTube. Pwede nyo nang mapakinggan doon kung meron tayong mga episode na hindi po ninyo nahabol. Doon naman po sa may mga cellphone na pwedeng mag-recording, pwede nyo i-record yan. Tapos yung sino yung mga kasambahay natin na hindi po nakahabol din, pwede nyo iparinig sa kanila at nang hindi po tayo mahuli sa mga nangyayari, sa mga issue na tinatalakay at inaasikaso upang ang mga lumad sa ARM ay hindi mahuhuli, hindi marginalized at hindi maiwanan. Kasi nga po, ayaw natin ng may maiwan, walang pamayanang malakas kung merong naiwan. So sama-sama ang pagpapalakas tungo sa tuloy-tuloy na pag-unlad. So that's what we call empowerment for sustainable development. Update lang po mga kaibigan, habang hindi pa natin makokontak si Sir Mario at hindi tayo nagkarinigan. Nais lang po namin ipaalam din sa inyo na 3 bagay po ang, malamang 4, no? Pero 3 major events ang mga nangyari ngayong linggong ito. Ang pinakamalaki po, tamang-tama sa pag-umpisa ng buwan ng Oktubre bilang IP month, ayun pong adoption ng ADS-DPP. Ano ba yung ADS-DPP na yan? Ito po yung plano, ito po yung blueprint, ito po yung reference, ito po yung babasahin or titingnan ng tribo kung ano ang gusto nilang mangyari sa kanilang lupang ninuno. So the ADS-DPP is the Ancestral Domain Sustainability and Development Protection Plan. So yan po ay ginawa sa loob ng 17 months, no? 17 buwan po ang paghanap ng mga datos at mga impormasyon na ilalagay natin sa sinasabing ADS-DPP na yan. So yan po ay ulit-ulit po natin binabalikan sa mga barangay kung ilan sila, kung anong pangangailangan nila, anong mga pananim, anong klaseng lupa, anong klaseng tubig, anong klaseng eskwelahan, lahat. Yun po ang nilalagay sa ADS-DPP. So nung October 1 po ay nagkaroon tayo ng adoption dyan sa Municipal Gym ng Nuro, UP Maguindanao. Ibig sabihin, pag sinabing adoption, tinanong ang tribo kung, okay ba sa inyo itong mga nakasulat dito sa librong ito? Ito na ba yung pinag-usapan natin sa loob ng 17 buwan? Di sabi ng tribong Teduray, yes, yan po. Tama po yan. May kulang lang ng konti. Ayusin lang pero tanggap na natin yan. So, na-adapt po noong October 1. Isang napakalaking breakthrough ito para sa buwan ng Oktubre bilang IP month. So, meron na pong ADS-DPP ang mga Teduray. Baka mamaya sabihin niyo, hindi namin alam yan. Naku po, tingnan nyo po, basahin nyo. Kung gusto nyo po ng kopya, pwede natin kayong bigyan ng kopya at ng basahin nyo kung ano ba talaga yung plano ng tribong Teduray. Actually, ang ADS-DPP po ay under po yan siya sa Batas IPRA. Nakasaad po yan sa Batas IPRA na kung may mga katutubong pamayanan, kailangan merong ADS-DPP para hindi lang kung sino-sino ang pupunta sa kanilang mga lupain at magsabing, gusto namin ng development project dyan. Whether you like it or not. Sa gusto nyo at sa ayaw, papasok ang project niyan. Hindi po, paglabag po yan sa karapatan ng tribo pag ganun pong gagawin natin. So nakasaad po sa Batas IPRA na ang bawat development project na gustong pumasok sa isang lugar ay kailangan ng pahintulot ng tribo. So kumbaga, kung may bahay ka Dr. X, tapos bigla kong papasok doon at punta sa kusina mo at kunin yung kanin mo, hindi ako nagpaalam sa'yo, tsak paglabag yon. So ganun po yung mangyayari dito sa lupaing ninuno ng mga Teduray. So ngayon, alam na ng tribo na kung merong mga development project na papasok sa kanilang lugar, ay may karapatan silang alamin, intindihin kung ito ba ay nakabubuti o nakakasama at nang maipaliwanag sa kanila sa isang lengguwaheng kanilang maintindihan.
no? Inglesan mo 'yan. Isang project na babanatan mo ng salitang English ay hindi maintindihan ng tribo tapos pumasok ka, aba paglabag 'yon sa karapatan ng IP, karapatan ng tribo. So simpleng salita lang po 'yan, no? Yung ADS DPP. So nakasaad po 'yan sa batas, hindi po 'yan illegal. Sa alinsunod po 'yan sa batas IPRA na dapat ang isang tribo ay magkaroon ng ADS DPP. So yung ADS DPP na yan mga kaibigan, tandaan nyo po, medyo mahirap lang i-memorize pero pag ulit-ulitin po natin, madaling matandaan yan. So yung mga tumulong po sa paggawa niya, no, hindi po yan data ng IPDEB. Data po ninyo yan. Tagasulat lang po ang IPDEB, no, at nilagay sa libro. So yun lang po ang role ng IPDEB. Kung sabi ninyo, ganito ang klaseng lupa namin, kung ganitong klaseng mga gubat namin, ganitong klaseng mga pananim namin, kami lang po ang tagasulat niyan. So yan po. So ang kinaganda po naman doon ay tinanggap na nga siya ng tribong Tiduray at ginawan po ng isang kanduli. So kanduli, ibig sabihin inialay yan sa Diyos, inialay yan sa mga kaluluwa ng mga naunang ninuno natin na andito na po, ginawa na namin ng plano ang ancestral domain. So may ritual pong ginawa noong October 2 umaga bago po naghiwa-hiwalay yung mga kalahok, yung mga partisipante ay nagkaroon ng ritual doon sa malapit sa municipal gym kasi meron po silang tinatawag na tinines doon yung kanilang worship structure. Di po ba sa mga Kristiyano meron tayong simbahan, sa mga Muslim naman meron tayong mosque. Ang sa mga Tiduray naman po ang tawag nila doon ay tinines. Tama ba, Dr. J? Oo, andito may partner ako, si Dr. J. Ang galing-galing ng batang to. Nako, talented. Sabi ko nga, kung pwedeng maging talent manager ko, gawin ko yan eh. Manager ako ni Dr. J. So anyway, so yun po mga kaibigan. So kung gusto niyo po ng mga karagdagang detalye, kung meron naman po kayong access sa internet, yung mga may Facebook dyan, so makita niyo po yung mga larawan na kuha natin nung nagkaroon tayo ng adoption doon sa municipal gym. So, tandaan po ninyo yan doon sa mga nakikinig na Tiduray, Fiogophone, ibalita nyo po yan sa inyong mga kasambahay kasi kailangan bago makaalam ang tagalabas ng bahay ninyo ay lahat ng nasa loob ng bahay ninyo ay alam kung anong nangyayari. Kasi baka mamaya, punta lang ako doon, tapos yung pala hindi nyo rin kinukwento doon sa bahay pag uwi. Ilugi naman yung mga kasabahay nyo kung hindi nyo binalitaan. No? So ibalita niyo po sa mga kasambahay, ibalita niyo sa inyong mga kapitbahay na may ADS DPP na Tiduray. 3 tribo na po 'yan, no? Tatlong tribo na po ang tinulungan ng IPDEB, inalalayan ng IPDEB na maisulat ang kanilang ancestral domain, Sustainability Development Protection Plan. So yan po ang equivalent ng Community Development Plan ng barangay, ng municipal annual development plan. So yung ADS DPP na yan mga kaibigan ay yan po ang ipapakita sa LGU upang ito ay ma-incorporate doon sa kanilang municipal plan. Kasi para mapunduhan ng munisipyo yung plano ng tribo. So yan po ang ipapakita natin sa mga LGU at sabihin natin nga ito po ang plano ng tribo, sabay-sabay nating hanapan ng paraan na ito ay maimplementa. Natin ay 1025. Doon po sa gustong ipaalam kung saan ang kanilang mga location, saan kayo, anong barangay kayo ngayong nakikinig. Ang Balitang Lumad ay hatid sa inyo tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DXMY at mapapakinggan ang mga replay nito sa YouTube. At ang IPDEB mismo ay isang proyektong hatid sa inyo ng 3 organisasyon, ang Institute for Autonomy and Governance o IAG, ang Development Consultants or DevCon at ang Konrad Adenauer Stiftung or CAS. Ito naman ay sinusuportahan ng European Union sa loob ng 3 taon. Nangalahati na po tayo. So we are now on month 20. So kung 3 taon, ibig sabihin 36. No, 36 months. So we are now on month 20. So malapit na po tayong magtapos ang project. Parang kauumpisa pa lang ay magbababay na. So ganun po ang nature ng project. Mawala at malwala lahat ng project pero sino ang natitira? Siyempre, walang iba kundi ang
tribo. Okay. So, tandaan po ninyo yan mga kaibigan dito sa ARMM or sa Maguindanao, meron po tayong 3 tribo. Yan ang Tiduray, Lambangian at Dulangan Manobo. Ang Dulangan Manobo ay nasa isang barangay lang po yan sila, dyan sa barangay Tubak sa munisipyo po ng Ampatuan. Pero ang napakalaking populasyon po ng mga Dulangan Manobo ay nasa Sultan Kudarat. So ang Sultan Kudarat naman po ay hindi siya sakop ng ARMM, so hindi po siya sakop ng Project IPDEV. Ang mga Lambangian naman ay makikita lang yan sila sa loob ng 5 barangay ng South UP, no? Pilar, Pandan, Itaw, San Jose. So yun po. So the rest, 76 barangays ay nandito na sa loob ng Maguindanao at ang 4 ay nandun sa Wao. Mayong buntag, maayad masalom sa mga kaigsuran itong higaunon niya sa Wao Lanao Rigsur. Tama. Yes, ang maibalita po ni Sir Mario sa atin mga kaibigan ay yung mga nangyayari doon sa kabilang banger, no, doon sa Wao particularly. Sir Mario, paano yung nabalitaan natin na merong idodonate yata yung barangay kapitan na lote para sa mga katutubong nandoon sa Wao? Pwedeng ikwento mo naman sa amin. Yes ma'am, masaya tayo kasi nakabalita nga tayo na yung barangay kapitan ng barangay Milaya sa Wao Lanao del Sur, si Kapitan Perso Pangcubillia, ay magdodonate daw ng lote, home lot at saka para sa opisina daw na lote ng mga organisasyon ng mga katutubo sa Wao. So napakagandang bagay yun na marinig natin. Tama yan, at ang sa pagkakaalam ko ay malapit na rin silang magpirmahan ng deed of donation. Tama ba, Mar? Yung nga yung hinihintay nila na mapirmahan na nga yung deed of donation kasi yun yung importanteng legalidad doon sa pagbibigay, pagdodonate. Yes, kasi mga kaibigan, kailangan po yung deed of donation na yan. Yan po ang papeles na nagpapatunay na oo nga yung lupa na binigay doon sa mga katutubong higaunon sa Barangay Milaya ng Wao ay magiging binding, magiging legal. So yung lupain na yon ay of course, tandaan po natin mga kaibigan na ang mga higaunon at ibang lumad sa Wao ay wala po yan silang ancestral domain. Wala po silang mga katutubong lupain kasi sila nga po ay mga migrant lang dyan sa Wao. Galing sila sa iba-ibang mga munisipyo, iba-ibang probinsya, no? So napag-alaman natin na hindi lang higaunon ang nakatira dyan, kundi umabot pa yan sila ng 17 17 tribes po ang nasa Wao, biro mo yan. So, Mar, pwede mong maibalita natin kung ano yung mga nasabihin na lang nating mga updates, iba pang updates doon sa mga gawain ng ating mga kapatid na katutubo sa Wao? Yun nga, yung idodonate na lote ay malaki-laki din yun, mga at least 900 square meters at saka para yun sa home lot at saka para sa pwedeng pang center o kaya opisina ng mga organisasyon na mga katutubo sa Wao. At kaya masaya tayo kasi tamang-tama na bagay ito sa mga pangailangan ng mga katutubo sa Wao. Ibig sabihin ay nasa pool ni Kapitan Perso Pangcubillia yung talagang tunay na pangailangan ng mga katutubo sa Wao. Kaya ang gandang balita ho nito para sa mga kapatid natin na mga katutubo sa Wao po. Okay, thank you very much. So yun po mga kaibigan, kasamang si Sir Mario Catubay, siya po ang ating Community Development Specialist. Yun na nga, update natin na merong lupang idodonate yung kanilang barangay captain doon sa mga katutubo sa Barangay Milaya, Lanao del Sur. So thank you very much, Mario, for that input. Maya-mayang konti mga kaibigan ay pakinggan po natin ang isang interview naman sa ating kasamahang si Professor Raydan Lacson. Gaya ng nabanggit ko kanina, siya po ay nandun ngayon sa Davao. Umattend po siya ng 2 pagtitipon doon, no? Isang pagtitipon ay hosted by Forum ZFD at ang isang pagtitipon naman ay hosted by Catholic Relief Services doon sa Davao City. Kahapon yung sa Forum ZFD at ngayong araw naman ay doon sa CRS. At yung mga activities na yon ay malaking bagay kasi nga po yung
ang tawag ito, yung mga usapin tungkol sa Framework Agreement on the Bangsamoro ay ginagawa na po yung pangatlong annex, yung tinatawag natin na pangatlong annex. Nandoon na po yung usapin kung paano paghatian ng mga taong nandito sa loob ng Bangsamoro, yung iba't ibang mga pamayanan, katulad ng mga katutubo ng mga lumad, no? So yan po, dyan natin makita kung paano yung power sharing. So maya-maya konti, pwedeng maibalita sa atin ni Professor Raydan kung anong nangyari doon. So, tinatry pa natin na makontak sila, ano? Sige, uli po. Baka gusto lang nating ma-remind ang ating mga listeners na ang 80 barangay na covered po ng IPDEV project ay nasa loob ng 20 munisipyo. So, ano-ano tong mga to? Upi, South Upi, Dato Udin Sinswat, Dato Bla Sinswat, Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, Dato Hofer, Dato Saudi Ampatuan, Dato Unsay, Gindulungan, Talayan, at Wao. So yun po yung 12 munisipyo na nasasakupan po, at doon makikita ang mga tribong Teduray, Lambangian, Dulangan Manobo, at Higaonon, no? Ang project ng IPDEV ay nag-umpisa noong February 2012 at magtatapos sa January 31, 2013. So malapit na po tayong magtapos. Sana naman po yung mga project deliverables ay matatapos natin sa loob ng panahong ito. So ngayon, pagsusumikapan natin na matawagan si Sir Raydan Lacson, no? Yung mga numbers natin ay, again, ulitin natin. So isa pa po sa mga training na natapos ng IPDEV ay yung training on the IP Communications Group. Ano ba itong IP Communications Group na ito? So, binibigyan lang po natin ang kaalaman ng isang select group, no? Nagpili sila ng kanilang, nag-endorse sila ng mga pangalan at nagpili sila among themselves. Mga tao representing several sectors, several organizations ng IP or mga lumad, no, sa Maguindanao at Lanao del Sur. At ito yung mga tao na sinanay natin na matuto sila kung paano mag-conduct ng kanilang sariling information campaign. Kasi nga po, alam naman natin na minsan maraming ang impormasyon na naglipa na, pero minsan meron talaga sa atin na hindi alam kung ano yung totoo, ano yung haka-haka. So, haka-haka lang yan, pero minsan, ang tawag actually dyan, Dr. X, chismis. Di ba? Ang galing-galing nating magpakalat or magpalaganap ng chismis, pero hindi tayo marunong tumingin kung paano hanapin yung totoong impormasyon. So, yun po ang puntirya. Yun po ang puntirya nung communications group training na ginawa ng IPDEV. 17 po itong mga tao na ito na piling-pili mula sa mga pamayan ng lumad, sa Teduray, Lambangian, Dulangan, Manobo at Higaonon. Piling-pili po yan sila, at sila po yung tinitrain natin kung paano mag-conduct ng isang information campaign. Gaya nito, sabihin na, okay, pumayag na ang ARM na magbubukas na at mag-ooperate na ang NCIP dito sa ARMM. Tama po yun. Yun po ang tamang impormasyon. So, paano yan sila mag-partnership? So, kailangan nilang magpirmahan ng Memorandum of Understanding. Bakit nila kailangan magpirma ng Memorandum of Understanding? Para, understanding means, nagkakaintindihan sila kung ano yung mandato o ano yung nakasaad sa batas na gagawin ng bawat isang ahensya. So, nakasaad po yan doon. Kung hindi sila magpirmahan, hindi yan sila magkaintindihan, walang magawa. No? Hindi matutupad yung kailangan gusto nilang gawin na naaayon sa batas. Kasi nga po, ang IPRA ay wala pong balakid na ito ay maipa-implementa po dito sa ARMM. So masaya po tayo doon. So yun po ang trabaho ngayon ng IP Communications Group. Pinapa-explain nila or pinapaliwanag nila doon sa mga nahirapan pang umintindi kung ano ang kabuluhan, ano ang significance, at ano ang ikabubuting maidulot kung magpirmahan ang dalawang ahensya ng ARM at saka
ng NCIP. So yan po talaga, ano yan, kumbaga isa po yan sa mga commitments ni ARM Governor Mujib Hataman tungo doon sa mga IP ng ARMM. At ang bagong chair naman na si Attorney Leonor Quintayo ay buong-buo din po ang kanilang commitment na talagang matutuloy na itong partnership na ito. At nang sa ganon ay hindi na, ang term pa nga na ginagamit nila ay hindi na mabalibol, no? Binabalibol lang daw kasi ang mga lumad sa ARM. Punta sa ganitong opisina, punta sa ganitong opisina. Nililito, minamarginalize. So parang nawa ito sa pamamagitan ng pagpirmahan na ito ay matatapos na itong never-ending cycle of pasahan, no? So again, yun po ang purpose ng ating IP Communications Group at ng magiging multipliers of understanding ang mga lumad. No, magkaroon ng kakayahan na magpalaganap ng tamang impormasyon. Hindi po basta-basta 'yon kasi marami naman sa ating mga kapatid na lumad walang radyo. Marami din sa kanila walang cellphone. No, marami din sa kanila lalo na walang TV, walang internet. So papaano mo iparating ang tamang impormasyon kung wala yang mga yan? So diyan po sila magaling, diyan sila gagaling, diyan sila magpapalaganap at diyan sila dadami. Okay, so andun siya sa Davao ngayon, no? Kausap niya yung mga colleagues or mga kaibigan natin sa Catholic Relief Services at meron silang pag-usapan tungkol sa power sharing kasi ito na po yung annex na ginagawa ngayon ng Bangsamoro Transition Commission at ng paano mailagay sa basic law yung mga karapatan ng katutubo. So, we hope that this forum will help us. Sige, try natin uli. Good morning, Professor Reydan. Magandang umaga, Ma'am Alms. Magandang umaga sa ating mga taga-pakinig sa ating palatuntunang balitang lumad. I hope, yes, Ma'am Alms. Kumusta yung forum natin na nandyan sa Davao kahapon at ngayon? Oo, mga kaibigan, gusto ko lang po ipabahagi sa inyo itong yun ang mga nagaganap na forum, kaliwat kanan ng mga consultations kayong isinasagawa ng iba't ibang mga organisasyon tungkol naman dito sa ating pinagkakabalahanan dito sa Central Mindanao, yung Bangsamoro Basic Law, and in particular nga itong concern o kaya issue ng mga IP o indigenous peoples o mga lumad, kung paano ito magkaroon ng lugar dito sa binabalangkas na Bangsamoro Basic Law. Kung nga ay pinag-usapan itong tungkol naman sa power sharing. At siyempre, mga kaibigan, ang isa, malaking topic yung power sharing, pero isa sa pinaka-tinukoy doon ay doon sa magiging arrangement o kaya pagbalangkas nitong paano ba ang pagbabahaginan ng kapangyarihan sa pagitan ng central government at ng Bangsamoro. Ano naman ang parte na makapagbigay ng kasiguruhan sa mga indigenous peoples na hindi sila naisasabi dito sa bagong arrangement na ito. At sinasabi nga kahapon na maraming proposal ang naparating sa pag-uusap. At anyway, para sa mga pakinig nating mga indigenous peoples ay naging masaya po ang ating pakikibahagi doon dahil malaki ang inilaan na oras upang diskusyonin at pag-usapan yung mga gustong mangyari ng indigenous people sa kanilang partisipasyon sa gagawing Bangsamoro government o kaya dito sa Bangsamoro Basic Law. So mga kaibigan, ang maibalita ko lang, Ma'am Abs, ay kumbaga naipahayag ng malinaw ang mga gustong mangyari ng IP at yung inyong mga proposal na nababanggit nyo na rin po dyan sa ating mga consultation sa buong Mindanao. Ito ay nagpapahayag ng maliwanag at punto por punto, no? Yung inyong concern tungkol sa justice system, tungkol doon sa pagkilala sa karapatan ng IP at tungkol doon sa mandatory representation. Ito ay nagpahayag at nakonsidera ng mabuti at tuloy-tuloy pa rin ang
pag-uusap. So malaking assurance nga po ang kumbaga yung ating mga concern ay nakakarating sa mga pag-uusap na sa mataas na level na pag-uusap. Well, in particular, Ma'am Abs, ang nandito kahapon, kasama ko ay si Timway Leticio Tatuwata at si Binibining Deping Colmo, no, na isang bagogo. Pero siyempre, ilan ito sa mga partisipante na nandito kahapon. Ngayong umaga, sa kasalukuyan, ginagawa po itong consultation din ng tungkol sa topic naman ng BBL din, Bangsamoro Basic Law, at ang ating resource speaker ngayon ay si Attorney Juhaira Wahab, na siyang member ng Transition Commission, at ganun din si Binibining Froilin Mendoza, na member din ng Transition Commission, at sa kasalukuyan ay talagang aktibong pinag-uusapan nitong power sharing, wealth sharing. Tinitingnan kung saan banda na ipapasok ang mga concerns ng indigenous peoples. At ganun din, mga kaibigan, assured ang ating mga indigenous peoples na yung inyong mga sinabi dyan, yung inyong mga concern na ipahayag ay dito nakakarating at pinag-uusapan ng puspusan. So, hindi ko sinasabi that therefore we rest peacefully dahil okay na, hindi naman. Kundi tuloy-tuloy natin ang ating mga pagsisikap na maipahayag ng klaro ang ating mga concern dahil ito ay nakakarating sa gusto nating makaratingan at umaasa tayo na anuman ang magiging resulta nito ay magiging makabuti sa mga IP in particular, pero sa buong Bangsamoro territory in general, Mabs. Sige, tama yun, Professor Raydan, no? Siguro magtataka ang mga listeners or nagtatanong, hindi naman nagtataka. So nagtatanong lang, bakit as much as possible, nandyan tayo sa mga forum na kinakandak tungkol sa Bangsamoro Basic Law. Importante po yan, no? Sa palagay mo, Professor Raydan, na lahat ng forum na kung pwedeng maatinan. Totoo yun, Ma'am Ab, sa mga kaibigan. Dahil nga, yung ating mga consultation doon sa mga tagapakinig natin dyan sa mga communities, nakaranas, participate dito sa mga nakaraang mga consultation. Marami tayong mga naipahayag, na iparating. So, hindi yun hanggang doon lang. Kailangan dalayin natin dito sa medyo mataas naman na level ng pag-uusap. Kasi nga, ito yung proseso. Kaya mahalaga na bawat forum ay nandoon tayo para maiparating itong ating mga datos, yung ating mga concern, at lahat na ng mga bagay. Ang pinakalayon nito, Ma'am Abs, natin ay upang sa isang madaling punto ay masabi natin, no, sa buong territory, sa buong Mindanao, sa buong bansa, na ang mga IP ay nandyan. Hindi sila nawawala at sila ay aktibong miyembro nitong lipunan na kailangang huwag maisantabi at dapat mabigyan ng makatarungang pagtingin at bahagi dito sa anumang bubuuin nating bagong arrangement natin, Ma'am Abs. Okay, thank you very much. Pero wag ka munang bibitaw, Professor Raydan, kasi ganito po yan, mga kaibigan. Siguro at this time, kung pinag-usapan ang Bangsamoro Basic Law, tapos wala tayong maiambag na datos, medyo mahirapan siguro ang IP na maipasa or maitulak ang kanyang agenda at maipasok doon sa ginagawang Bangsamoro Basic Law. Pero ang masasabi po natin, mga kaibigan, is that at this stage, marami na pong humihingi ng numbers. Yung mga numbers na na-generate ng IPDEV sa loob ng dumaang 12 buwan, ito po ay napaka-importante. Kasi nga po, mga kaibigan, numbers are a very good and a very effective peace-building tool. Kung gusto nyo po magkaroon ng kaliwanagan at kapayapaan, tandaan po ninyo yan. Pag meron kayong hawak na numero, eksaktong numero, malamang mas mabilis yung pinag-uusapan. Kasi pag sasabihin natin, bakit? May IP ba dyan sa Maguindanao? May IP ba dyan sa ARM? Ano yan sila karami? Basta marami. Mahirap yun. Hindi tayo wala tayong mararating doon. Pero pag sabihin mo, ilan ang IP na nandyan sa ARM at masabi mo na meron tayong 122,914
katutubo, individual na katutubo sa loob ng ARM, di mas madali yung usapan. Kasi kahapon, no, a case in point is that kahapon ay talagang may workshop na ginagawa ang BTC at humingi sa atin ng datos ang BTC. Kasi nga, pag usaping representasyon, power sharing, representasyon, madaling magkaroon ng negotiation kung bit-bit mo na yung numerong kailangan. So, paano mo malaman ang representation? So, bigay mo na kaagad, o ganito karami ang IP sa ARM. So, madali na yon ang usapin, di po ba? O, nakuha mo yung point ko doon na madali ang negotiation pag kumpleto ka sa datos at kumpleto ka sa data, no? Yung sinasabi nating evidence-based decision making. Totoo yun. Yun na nga, Ma'am Abs, kailangan nating ma-establish yung ating data. At mga kaibigan, ito ay talagang established na po. At confident tayo na may bahagi ito sa mga formal na mga pag-uusap. Ang punto dito, Ma'am Abs, mga kaibigan, ay upang masabi lang natin ang ating mga indigenous peoples ay totoo, tunay at tumpak na nandyan. At ang kanilang concern ay legitimate and valid. Na para bang sinasabi, oy, nandito kami, wag ninyo kaming isang tabi na lang dahil kailangan din namin ang isang makatarungang pamumuhay dito sa loob ng teritoryo na gusto naman nating mabigyan ng makatarungang struktura, no? To maintain its multiculturality, kumbaga, ng isang territory sa what would be Bangsamoro territory po. So tama yung sinabi mo, Ma'am Abs, na mahalaga na nandyan tayo at dala-dala natin yung saktong numero 122,914 po lahat. Biro mo yan, kung hindi nahanap yan, di medyo tagilid yung negosasyon. Tama ba? Yes, oo nga, parati na lang tayong assuming o kaya kumbaga approximating, approximately, ganito, gano'n, ganyan, parati. Maganda yung sakto ang numero And we're very correct. proud So, na lahat yan po ng mga kaibigan ang data sa sinasabi buong natin na ARMN, kung IP ang numbers are really very good peace building tools and there are a lot, marami pa tayong mga peace building tools na magagamit para mas madali ang pagkakaroon ng pagkakaintindihan ng ng dalawang individual or ng dalawang grupo, no? So negotiations can be easily conducted kung may bit-bit na tayong mga numero, mga facts, mga figures. Kung gusto niyo pong hanapin, pwede niyo pong puntahan ang IAG website, no? May page po doon ng IPDev, wawawa or www.iag.org.ph. So, makita po ninyo doon, may isang tab dyan na IPDev. So, IPDev Facts and Figures. Makita nyo po yung pinag-uusapan namin ngayon ni Professor Raydan kung ano may ang mga numero na pinagsasabi namin. So, makita nyo rin po doon kung ilang tribo ang nandyan sa coverage area, kung ilan ang populasyon, kung ilan ang hectares, no? Number of hectares na ancestral domain claim ng 3 tribo. Tedoray, Lambangian at Dulangan Manubo nakalagay po diyan. So nagawa na po natin siya ng delineation, no, sinasabi natin na sinukat na 'yan, nilakad na 'yan, self-delineation na conduct na 'yan at doon nagiging basehan natin 'yan na makagawa nga yung ka-adapt lamang na Ancestral Domain Sustainability and Protection Plan. So baka may madagdag ka pa dyan mga important highlights na na-encounter mo kahapon. Kung ano yung mga important points, yung mga importanteng na pag-usapan doon sa dalawang forum na yon. Kahapon, hosted by Forum ZFD. Ang title ng kanilang mga consultations ay Pakighinabi. And ngayong araw naman, yung hosted by Catholic Relief Services. Ang pinag-uusapan doon ay tungkol po sa power sharing, no? Kasi yan po ang pangatlong annex na tinatalakay ngayon ng Bangsamoro Transition Commission. Sa lahat po ng usapin ay tanong natin parati kaagad, ano ba? Tayo ba ay tagapagpalaganap ng kalituhan o tayo ba ay tagapagpalaganap ng pag-iintindihan? So, dalawang bagay lang po yan. Kung naniniwala tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin mapanindigan, kalituhan yon. Pero pag ang pinag-uusapan natin ay nakakapagbigay liwanag doon sa nakikinig or sa ating kausap, ay tayo po ay isang multiplier of understanding. And understanding, nagkakaintindihan tayo sa isang bagay, napaka-liberating po niyan, no? Parang nagkaroon tayo ng feeling na, ay, oo nga, tama, no? So, yan po ang karaniwang naririnig ko
Every time umiikot ako dito sa 80 barangay ng coverage ng IPDEV, nakikita ko po yan, naririnig ko po yan, yung feedback, no? Feedback is very important. Naririnig ko po yan sa community, doon sa mga lumad, talagang sinasabi nila, nabuhayan kami ng loob. Naku, ano kaya yung namatay at nabuhay? So, nabuhayan ng loob. Anong ibig sabihin yun? Kasi, yun na nga, pag nag-share tayo ng tamang information, that's very liberating and that's already very peaceful. No, communication can only happen kung panatag ang loob ng isang tao sa isa't isa. So, kung may tanong, hindi naman tayo sabi na pag tinanong tayo, kini-question na tayo, hindi po. Pag tinatanong kayo, sasagutin yun ng tama. Huwag kayong mag-multiply ng kalituhan. Kasi hindi na nga nakaintindi yung nagtatanong sa'yo. Dagdagan mo pa ng, ay oo nga, talagang, naku, wala na, chismis ng tawag doon. Hindi na yun siya liberating. Hindi na yun siya nakakapalakas ng tribo. Hindi na yun siya nakakapalakas ng ating pamayanan. So kung gusto nating maging malakas tayo at magiging matatag, at maipahiwatig or maipakita na talagang tayo ay naninindigan bilang isang tribo, isang katutubong pamayanan ay yung correct information. So again, isa po yan sa katatapos lang natin na training. Magkakaroon pa yan ng culmination ng IP Communications Group. Hopefully, towards the end of October as Indigenous Peoples Month, magkaroon sila ng isang malaking activity na sila na ang magpapatakbo, sila na ang mag-disseminate ng information, sila na ang mag-coordinate. So that's a very good milestone, no? Nothing fancy, nothing elaborate. Ang importante, nandyan na yan sa katutubo, bit-bit na yan ng katutubo. Kailangan lang nating ma-organize at mabigyan ng karampatang direksyon. So, another thing, huwag niyo pong kalimutan, ng October po mga kaibigan ay Indigenous Peoples Month, no? Sa buwan po ng Oktubre noong taong 1997 ay naisabatas ang Republic Act 8371 o bilang kilala bilang Indigenous Peoples Rights Act o yung IPRA, yung Batas IPRA. Sabi nila, ba't pa ba i-implementa yung IPRA na yan, napalpak ang pag-implementa sa ibang lugar? Meron bang ganon? So meron naman sigurong problema ganon, no? Pero hindi ibig sabihin na may problema sa implementasyon ay hindi na i-implementa. So mas mabuti po yan, testingan muna natin, pagbutihin muna natin at tingnan natin kung ano yung kulang at nang maipabuti. So yun po mga kaibigan, kahit papano, ginagawa ngayon ang Bangsamoro Basic Law ay itong issues ng IP ay para magiging inclusive or magiging tawag ng inclusive. Paano bang inclusive sa Tagalog? Walang naiiwan, no? Nandyan lahat. So, kailangang ilagay natin ng agenda natin dyan sa Bangsamoro Basic Law. At nang sa ganun ay ang isang batas o ang magiging batas na magpapatakbo ng bagong political entity ng Bangsamoro ay walang maiwan, no? Naipalitaw talaga kung ano yung karapatan na naaayon sa batas para sa mga lumad, sa mga indigenous peoples dito sa ARMM. So medyo inaubos na rin pala natin ng isang oras, Jay, ano? Dr. X, may mga alalay ako dito, may mga good energies ako nakasama dito na anytime na medyo nagkawindang-windang tong kamay natin dito sa console, ay dyan po sila umaalalay sa atin. So sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, binabati natin sila. Kung may pagkakataon din naman po kayo, may mga programa din pong nagtataguyod ng mga issue ng lumad sa kabilang station po sa DXMS tuwing Martes po yan, alas 6:30 hanggang alas 7, Martes. Tapos pagka Huwebes, ito naman ay hosted ng LDCI, ng Luma Development Center Incorporated. Tuwing Thursday naman, tuwing Huwebes, ay meron namang programa ang Forum ZFD, yung tinatawag natin na Cotabato Multimedia Network. May programa po sila 7 to 7:30 every Thursday. Sila po ay nagtatalakay ng tri-people issues at kasama na rin po dyan ang mga issue ng katutubong lumad dito sa ARMM. Okay, hanggang dito na lang po. Kung meron kayong pagkakataon, makita tayo, hanapin nyo, Pangitaa, sa Facebook. May bagong page nga pala ang IPDEV, no? Maraming salamat sa ating mga administrator, mga Facebook
page ug website administrator, sila Rami Toledo, Omar Tadeja at saka si Jodine Libatin. These are guys na talagang every breakfast, lunch and dinner kumakain po ng IT ito. So sila po yung administrators natin ng IPDev page. So please find IPDev page on Facebook, like us on Facebook, and then interact with us on Facebook. Makita nyo rin po kami sa IAG website, iag.org.ph, at meron po tayong Twitter account at Ketindeg sa Twitter. So yan lang po mga kaibigan. Wala yata tayong na-receive na text kasi busy ako magbabasa ng dokumento dito sa cellphone ko. So yun po. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Katutubong Lumad, Fio Bagi, Fio Teresang, Muyag. Pagkarang ako sa mo saudara.